Mga kapuso, tuloy-tuloy pa rin po ang pananalasa ng Bagyong Christine sa malawak na bahagi ng ating bansa. Iba't ibang mga lugar po ang tinatamaan nito at talaga sinasalanta. Kaya naman po, nandito tayo ngayon sa Manila North Port, dito po sa Maynila, dahil nga po kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine ay marami pong mga pasahero tayo, mga kababayan tayo na kanselado po ang kanilang mga flights. So stranded po sila ngayon dito sa Pantalan. At sa kabuuang bilang sa ngayon, nasa 146 po yung total individuals na stranded po ngayon dito sa Manila North Port. Nasa 95 po yung mga regular na mga pasahero at nasa 51 naman po yung mga prioridad gaya po ng mga senior citizens, PWD, pero kahit prioridad po yan dahil nga po kanselado yung mga biyahe, papuntang Bacolod, Cagayan de Oro at Iloilo, naririto po sila sa Pantalan at nananatili sila rito. Yung ilan sa kanila nandito muna sa labas at kakausapin po natin sila, tatanungin natin yung kanilang sitwasyon dahil ang ilan po sa kanila mukhang ilang araw na pong stranded dito. Magandang umaga po sa inyo, Mother. Ano po pangalan niyo po? Rowena rin doon. Alright. Kailan pa po kayo dumating dito sa Pantalan, sa Manila North Port at saan po ba dapat ang inyong biyahe? Nung Martes ng umaga nandito na kami kasi dapat 10:30 alis na yung barko papuntang Bacolod. Okay. Yun nga daw, abutan kami ng signal number 1. So na-cancel yung biyahe namin. Pero bakit po kayo nagdesisyon na manatili pa rito? Tuesday pa po kayo naririto, Thursday na po ngayon. Oo nga po. Kasi nga malayo. Tapos marami akong dala. So hassle na kung uuwi. Tapos yung pamasahe. Kaya nagdesisyon na lang ako na magstay na lang dito, mag-antay na lang kung kailan ulit magkaroon ng biyahe. Kumusta naman po yung sitwasyon nyo? Nakakakain na po kayo ng husto? Nakakatulog pa po ba kayo? Medyo ang tulog hindi kasi nasa lapag lang kami, nag-ano lang ng carton, tapos malamig. Provide naman sila, nag-update naman sila sa amin. Pero yun nga lang, siyempre hindi komportable, ganun. Tiis na lang. Alright. Antabayan niyo mamaya, meron po tayong palugaw para sa inyo. Pero nakapag-rebook na po ba kayo? Ngayon, kung magkaroon kami ng kung sakali, yun, magpa-rebook na naman kami uli. Kasi iba na naman yung date na naibigay kasi nila. Kaya, so may dagdag na bayad pa po yun? Wala naman. Wala naman. Okay. O sige, ingat po kayo ha. Sige, at sama-sama po tayo mag-aantabay po rito. Ingat po kayo, Mother. Ingat po. Mga kapuso, tanungin naman po natin yung isa pa rito na pasahero. Kumusta po? Magandang umaga po sa inyo. Ano pong pangalan niyo po? Debbie po. Kailan pa po kayo naririto at kailan po ba dapat ang biyahe niyo at saan kayo papunta? Noong October 22, Martes, papuntang Cagayan de Oro City po. So, ba't po kayo nagdesisyon naman na manatili pa rin po dito sa Pantalan? Tuesday pa po kayo nandito. Nagbabakasakali po na may announcement na anytime pwedeng lumayag po kami at napakalayo po yung pinanggalingan namin at marami po kaming bagahe po. Alright. Kumusta po yung sitwasyon ninyo? May kasama po ba kayo? Meron po, yung asawa ko. Naging okay naman, mayroong mga paunti-unting food, pero yung pagtulog, siyempre hindi comfortable. I understand nakapag-rebook po kayo, pero kailan yung rebook yung biyahe nyo? On that day po, ma'am, nagbabasa ka sakaling the following day, October 23, merong lalayag, pero ganun pa din, nakansela po yung biyahe po. Pero naintindihan nyo naman po yung sitwasyon. Yes, ma'am. Para rin sa kaligtasan. Opo. Alright. Ingat po kayo. At, so, yan po mga kapuso, yung ilan sa mga sitwasyon ng mga pasaherong stranded dito sa Manila North Port. Of course, naintindihan naman daw nila yung kanilang sitwasyon dahil para rin naman sa kaligtasan at kanilang safety, yung pagkakansela ng mga biyahe ngayon pong nananalasa ang Bagyong Christine sa malawak na bahagi ng ating bansa. Balik muna sa studio.